Ako, namiss agad kita. Ganun yata talaga kapag mahal mo isang tao. Kahit ilang minuto lang mawala sa tabi mo, miss mo agad. Akala niya ay siya lang ang nasaktan nang umalis ito at talikuran siya. Ang hindi niya alam ay mas nasaktan pala ito. Leomore Tales presents Guanson Series 13 Blindly in Love with My Supervisor. Written by August R. I always told you to stop being reckless, Ranger Guanson. Hiyaw ni Mavic Velasco kay Guinevere Guanson. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ka pwedeng basta nalang susugod? Iritang-irita siya dahil siya na naman ang matatanong kapag may nangyaring masama dito. Ngunit mas lumala lang yata ang nararamdaman niya nang nagkibit-balikat ito at umiling. Wala naman nangyari, okay lang yan. Ang babaeng forest ranger ang natatanging sakit ng ulo niya sa team. Nag-iisa itong babae pero siyang mas pasaway. Oo, okay lang. Okay lang hanggat wala nangyayari. Paano kung meron na? Akmang lalabas sa ito sa ranger station nang pigilan niya ito. We're not done talking, Ranger Guanson. Anong ire-report ko sa director kung may mangyaring masama sa'yo? Alam mo bang baka matanggal kami lahat sa trabaho dahil sa katigasan ng ulo mo ha? Hindi ka nakikinig. Umismid lang ang dalaga. Bakit naman kayo matatanggal eh? Ako naman ang may kasalanan kung sakali. Hindi ba nito ramdam ang otoridad ng ama nito, Regional Director ng DENR Office? Kahit Forest Ranger ito palang si Guinevere, ay ilagama kasamahan dito kahit na masayahin, palabiro at hindi sineseryoso ang bawat mahirap at mabigat na trabaho dahil anak nga ito ng director na si Oliver Guanson. But you're under my supervision, Miss Guanson. Sana rin isipin mo may mga kasama ka maapektuhan kung mabiting ka ng patiwarik dyan sa loob ng kagubatan dahil sa katigasan ng ulo mo. Kabaligtaran niya ito na seryoso at hindi ginagawang biro kahit ng pinakamagaan na pagsubok. Huminga ito ng malalim. Hinawi ang nakalugay na mahabang buhok kahit na hindi yun ang nasa dress code. Alright, I'm sorry sir. Hindi na po mauulit. Hindi na. Pang-5 beses mo na to, Ranger Guanson. Paliban sorry mo na rin. Ano, susundan pa ba ng pang-ani mo? Ibabalik na lang kita sa main office para ang daddy mo magbabantay sa'yo. At dahil pabigla-bigla sa mga desisyon ng dalaga, ay lagi niya itong sinasamahan sa patrolya kahit hindi pangkaraniwang sumasama ang team leader na tulad niya sa pagpapatrol. Bakit ikaw ang kapartner ko ngayon, Supervisor Velasco? Reklamo ni Guinevere sa kanya nung nagsisimula na silang magpatrol. 2:00 yun ng hapon at hanggang 10:00 sila ng gabi. Naglalakad na sila sa trail ng Marinduque Wildlife Sanctuary. Tapos gagawa ka na naman ng kung anong padalos-dalos sa desisyon. Hindi na nga po, Supervisor Velasco. Kayo ka na mag-isa. Lagi akong sinasama ni Daddy dito nung nagpapatrol siya dito. Kaya kabisado ko ng gubat dito. Kayang-kaya ko na mag-isa. Iningusan lang ni Mavic ang dalaga. I don't care. Iba noon at iba na rin ngayon. Sumunod ka sa akin dala ko yung superior mo, Miss Guanson. Okay, she answered in a sing-song voice. Napakasungit naman. Napapailing na lang siya dahil sa ugali ni Guinevere. Hindi niya akalain na sa team niya ito mapapasama. Akala pa naman niya ay sa office lamang ito ilalagay dahil naroon ang ama. Yun pala'y puputi ang buhok niya sa konsumisyon sa dalaga. Be professional, will you? Nung hapon ay tumigil sila sa peak ng Mount Malindi. Panay ang silip nito sa dalang telescope na animo, turistang namamasyala. Sir, bakit nga pala mas pinili mong mamundok? Maya-maya ay tanong nito. Sinama niya ito ng tingin. Anong mamundok? Hindi! Tawa nito. Mukha na pagtanturi ng pagkakamali sa paggamit ng salita. I mean, itong ganitong trabaho. Ang bilis ring na-promote samantalang halos nauna ka lang naman ng konti sa akin na pumasok sa serbisyo. What are you implying then? Wala naman. Sa kabilang banda ay ani ni Guinevere. Nagtatanong lang kasi di ba halos puro doktor ang mga kapatid mo? Na-curious lang talaga siya. Sobrang tahimik kasi ng paligid. Puro mga huni ng ibon at kulisap ang naririnig niya lalo na't paggabi na. Ikaw, di ba halos ganun din ang mga pinsan mo?
Lahat ay nasa syudad at hindi namumundok. Lumakas ang tawa niya dahil sa salitang namumundo. Kakaiba nga naman ang datingan. I want to follow my dad's legacy. Di ba nga kinuwento ko sa iyong sinasama niya ako lagi sa pag-aala sa gubat? Kahit kapag naroon kami sa isla, gustong-gusto kong sumasama kahit nagsasalubong ng kilay ni mommy. Then, that answered your questions too. Ha? Minsan ang hirap talagang kausap nitong superior nila. Masyadong maraming mga salitang halos hindi niya maintindihan at makuha. Hindi naman siguro siya bobo kahit ganun, no? Nothing. Anito saka nagsimula na ulit magpatrolya. Sumunod na lang siya habang alertong gumagala ang mga mata sa paligid dahil gabi na. Ilang taon ka ng Ranger, Sir Velasco? Di ka talaga matatahimik, Ranger Guanzo, no? Anito, umiling siya. Nakakainip kasi. Mas gusto ko pa nga mag-isang magtatrabaho dahil mas hindi ako naiinip kaysa sa may kasama nga pero halos hindi naman makausap. Panay ang talak niya habang naglalakad. Iwinawasiwas sa paligid ang malakas sa flashlight para mapalayo ang mga insektong humaharang sa liwanag. Stop! Ha? Nauuna kasi siya at bigla na lang siya nitong hinila para hindi makahakbang pa ulit. Ang ending ay natumba siya at nasaluman nito ay huli na dahil nadala rin niya ito sa pagtumba sa damuhan at mga dahon. Ay! God! Ungol nito. Alam niyang mabigat siya plus ang mga gamit pa niya sa katawan na mukhang tumama sa katawan nito. Sorry. Mabilis siyang bumangon at inalalayan ito na umupo habang iniindang masakit na likod. Nasaktan ka ba? Obvious pa. Asik nito habang pilit na hinihimas ang nasaktan likod. Di kasi tinitingnan ang dinadaanan, Guinevere. Pumuwesto siya sa likuran nito at iniinspeksyon ang nasaktan nitong likod. Mabigat ba ako, sir, at ganyan ang reaksyon mo? Hindi masyado. Mas masakit ang dibdib ko na tinamaan niyang multi-toll mo. Ba't kasi nasa likod yan? Angil nito habang sumasandal sa pinakamalapit na malaking puno. Pati sa uniform, hindi ayos ang pagsusuot mo. Ang dami talaga nitong puna sa kanya. Kanina ko lang naman nilagay sa likod, pansamantala. Sakit pa ba? Do you need a medicine or first aid? Napatingala siya nang tumayo ito at may sipa-sipain sa makakapal na kumpol ng mga dahon. Sumunod siya at sumilip. Nanlaki ang mga mata ni Guinevere nang makita ang trap na naroon. Pitfall trap? Kunot noong turan niya. May nakakaligtas pa rin bang illegal loggers at nanguhuli ng mga endangered animals dito? Maybe, but it looks like matagal na to. Hindi siguro napapansin na ibang rangers na nagpapatrolya dito. Sino bang grupon dapat nandito? Tanong niya. O baka hindi talaga tinitignan. Ano bang ginagawa nila? Don't jump into conclusion, Ranger Guanson. Baka lang hindi talaga napansin. Hindi rin naman kasi masyadong gumagawa ng ganito mga naliligaw na tao dito. Sa bagay, madalang nang talagang trap na nakikita nila sa wildlife ng Marinduque. Kadalasan, bitag na par sa mga bayawak at musang o Asian palm civet sa English na kilala rin sa tawag na alamid. Ay, whatever. Buntik pa talaga siyang mahulog sa patibong ng mga taong iligal na pumapasok sa gubat. Should we go back? 9:00 na ng gabi. Anito. Tumango siya't nauna ng maglakad. Malayo-layo nang nalalakad niya nang lingunin si Mavic dahil hindi niya maramdaman ang presensya nito. Ang layo na pala ng agwat nila. Mabilis siyang bumalik nang humawak ito sa puno ng Madre de Cacao nang nasa malapit. Okay ka lang, Sir Velasco? Oo, ayos lang ako. Mauna ka nang bumaba. Anito na ipinipilig pang ulo at mariing ibinubukas sarang mga mata. Napuwing lang ako. Akin na nga, tutulungan kitang maalis. Baka kung ano pang mangyari sa bata mo eh. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi para makita na maayos sa mga mata nito. Naluluhanga. Aling parte ba? Pero hindi ito sumagot at nakatitig lang sa mukha niya. Kumurap-kurap. Ano? Mabilis itong umiwas at umatras para bahagyang makalayo sa kanya. Ayos na, wala na. Sure, sir. Hipan ko lang, hindi naman mabahong hininga ko, baka nag-aalangan ka. Tumikim ito at nauna nang maglakad. Natisod pa sa malaking ugat at muntik matumba. Mabuti na lang ay nahawakan niya sa vest. Dahan-dahan, sir. Maraming lamok. Malakas siyang natawa sa walang kwentang dahilan ng kanyang superior. Totoo ba yan?
Parang friends na nga kayo ng halos lahat ng hayop at insekto sa gubat dahil sa dalas mo rito eh. Bakit ngayon takot ka na sa lamok? Kausapin mo sir, sabihin mo hindi kayo talo. Samantala ay mas binilisan ni Mavic ang paglalakad papalayo kay Guinevere. Panay din ang lunok niya dahil nanunuyo ang kanyang lalamunan. Bilisan mo na riyan! Utos niya sa dalaga na tawa pa rin ang tawa. May kakaiba siyang naramdaman habang magkalapit ang kanilang mga mukha at nakalapat ang mainit na pala dito sa balat niya. Medyo malabo man ang itsura nito sa paningin niya kanina, ay ramdam niyang intensidad ng titig nito. Ito na nga Sir Velasco, oh. Ang bilis mo kasi biglang maglakad. Na ano ka ba? Ano? Ngumisi ito ng tuluyang makahabol sa paglalakad niya. Tawag ng kalikasan. Pwede naman dyan sa kabila ng malaking puno, hindi ako titingin. Ang dugyot mo, Ranger Guanson. Babae ka pa naman. Naiiling na lang siya minsan sa mga lumalabas na ideya sa mapupula nitong mga labi. Parang hindi babae kung mag-isip. Ano namang masama ron? Kasama yun sa training ah. At saka alangan namang pigilan mo hanggang sa station. Bawal kaya yun, magkakasakit ka. Hindi na lang siya nagsalita. Kung sasagot pa siya ay may bago lang na idadahilan ang dalaga at hindi talaga ito nauubusan. Saktong 10:00 ay nasa station na ulit sila. Masakit ang ulo niya kaya hindi niya nakausap ang mga karelyebo bago umalis sa mga ito. Oh, Mavic, may masakit sa'yo? Ang tanong ng Forest Protection Officer nila sa team na si Albert. Lumabo lang saglit yung mata ko kanina habang nagpapatrolya. Nalugyat ang ulo ko dahil natumba kami ni Ranger Guanson. Ingat-ingat din sir. Anito. Sabi ko naman kasi sa'yo na magpa-check up ka na at baka kung ano na pala yan or baka naman kailangan mo lang ng salamin. Yun ang hinding-hindi siya magkakamaling gawin. Ang magpa-check up. Ang lumapit sa mga doktor o kahit nurses. Ayaw na ayaw nga niyang makaamoy ng alkohol man lang. Hindi na, dala lang to ng pabago-bagong panahon. Ikaw bahala. Dumiretso siya sa kanyang bunk bed para magpahinga. Nahihilo siya ngunit hindi lang sinabi sa kaibigan at paniguradong pipilitin talaga siya nitong magpa-check up. Nakatulog siya ng halos 1 oras bago nagising dahil sa hagikik ng nasa itaas na bunk bed. Bumangon si Mavic at sinilip si Guinevere na nanonood yata ng mga funny videos sa TikTok. Nanatili siyang masamang nakatitig dito hanggang sa ito nang unang makapansin. Uy, sir! Nakakagulat naman kayo. Do you need anything, Sir Velasco? Can you lower down your giggles? Ha? Gumilid pa talaga ito sa bunk bed at pinatong ang baba sa barandilya. Malakas bang tawa ko? Siguro, nagising kasi ako eh. Angil niya rito bago itulakan noon ito kaya muling bumagsak sa kama. Bakit hindi naman nagising ang iba? Nakangusong anito at talagang tinigdan pa isa-isa ang mga bunk beds. Ikaw lang nagising. Ang lakas kasi ng pakiramdam mo, sir, tsaka ng pandinig mo. Inis na itong pinitik sa ilong bago nagpasyang lumabas na lang ng bunkhouse. Tinanaw niya ang malawak na kagubatan at sinamyo ang malamig na simoy ng hangin. Madaling araw pa lang kaya malamig ang sobrang tahimik. Sir, hindi ka na makatulog? Sumunod pala ito. Hindi niya ito sinagot o nilingon man lang. Naramdaman niyang pagtayo nito sa likuran niya at narinig na lang niya ang click ng camera nito. What are you doing? Nagpipicture. Pang story sa IG. Hindi ka ba mahilig sa social media? Panay nandot-dot ang dalaga sa phone nito habang panay din ang salita at pagsishare sa kanya ng mga magagandang dulot daw ng social media. Malalaman mo agad ang mga balitang minsan na hindi malaman kung fake news ba o totoo. Gagaan ang utak mo sa pag-iisip at mga daliri mo sa kakapindot at hanap ng mga impormasyong kadikit ang nauna. Ganun. Wala akong panahon sa social media. Maiksing sagot niya. Mariing pumikit at lumanghap ng hangin dahil kumikirot na naman ang ulo niya. Sus, ang old-fashioned naman this. Mas lalong sumasakit ang ulo niya sa dalaga. Bumalik ka na nga lang sa loob. Sasamahan kita, sir. Ay, ang tigas ng ulo mo. Sa kabilang banda ay umingo si Guinevere. Wala naman pong malambot na ulo. Natatawa siya sa bawat kunutan noon ni Mavic sa mga walang kwentang sinasabi niya. Masungit talaga ito pero hindi naman nakakatakot. Kapag napuno at nagalit lang. Minsan ay sinasamahan talaga siya nito sa pagpapatrolya, bukod pang ibang team. Minsan naman ay hindi. Tulad ngayon na nasa syudad ito dahil pinatawag sa opisina.
Bakit kaya pinatawag si Supervisor Velasco, no? Tanong ng kasamahan niyang lalaki na si B. Nilingon niya ito. Nasa gubat na naman sila dahil may nakita raw na mga taong pagala-gala sa danger zone. Ewan, baka may report na gagawin o meeting? Natawa si B. Baka ire-report na naman ang kalokohan ginawa mo. Uy, hindi kalokohan yun ha. Nagmagandang loob nga lang ako eh. Mali ko bang makaibon pa na naman ng kahon na yun? May matandang mag-asawa kasi na napadaan noon sa trail at may dalang dalawang kahon. Humingi ng tulong sa kanya at tinulungan naman niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nalaman na lang niyang mga nanghuli palayo ng mga ibon na endangered nung magradyo ang kabilang team. Hindi mo malang nahalata o narinig ko muna eh. Napairap siya. Mali ko nga. Hinagtawa na ng mga kasamahan niya. 5 silang magkakasama at saglit na nagpapahinga sa putol na malaking puno sa gubat. Pagbalik ni Sir Mavic, lagot ka doon Ma'am Gwen. O kaya nag-notice na yun na kunin ka sa field at ilagay na lang as assistant ni Director Guanzon. Tawa ni Bing. Sir Bing, ang daming alam. Reklamo niya. Natatakot na siya sa mga pinagsasasabi ng mga ito, baka magkatotoo. Ginusto man niyang sumunod sa yapak ng kanyang ama ay hindi naman niya gugustuhin magtrabaho kasama ito. Hindi yan, baka meeting nga lang. Kaya nung bumalik si Mavic ay agad niyang sinalubong pero hindi siya nito pinansin at nagpatawag lang ng meeting para sa buong team. There will be a reassignment. Panimula nito. Agad siya napahugot ng hininga. May team na dadalhin sa northern part of Sierra Madre Natural Park dahil nagkulang ng mga rangers doon. Marami ang nag-reassign at nag-retire. Paliwanag nito. Sino po yun? Tanong niya. Agad siya nakatanggap ng masamang tingin mula rito bago malalim na bumuntong hininga. Team A, including you. Mariing anito. And me. Malakas na nagtawanan ang mga kasamahan nila dahil sa paraan ng pagbanggit ni Mavic sa UN nito. Parang pagod na pagod ka ng kasama si Guinevere Mava. Tapos ngayon, magkakasama pa kayo sa mas malaking assignment. Komento ni Albert. Hindi nga natapos ang 1 linggo ay nasa bagong assignment na siya. Hindi pa nila ganong kabisado mga trails at gubat, kaya lagi silang may kasamang ibang rangers bilang guide. Mas malaki ang gubat dito, Miss Guanzon. Hindi pwedeng matigas ang ulot, baka ikapahamak mo pa. Paalala sa kanya ni Mavic. Pumuwesto siya sa tabi nito at bumulong. Sir, nakakahiya naman. Huwag naman sa maraming tao. Oh. Nagtawa na ng mga kasama nila. Alam naman niyang hindi na bago sa mga ito ang pagiging pasaway niya. Paano ba naman ay laging siyang laman ng report na lalaki kapag may meeting at halos nakasama na rin naman niyang ibang forest rangers na naabutan sa Sierra Madre. Sinasabi ko lang ang totoo, Miss Guanzon. Hindi sa pinapahiya kita. Nakangising anito. Nakakapanibago. Ganda ng mood ngayon, sir ah. Anong meron? Tulad ng dati, ito pa rin ang kasama niya. May iba pa naman silang kasamang team kaya hindi siya napagtutuunan nito ng pansin. Medyo nauuna lang ang 3 kasama nila. Sa bandang ilog nakatoka mga ito. Wala kasing sumira ng tulog ko kagabi. Sino ba sumisira ng gabi mo, Sir Mavic? At ako nang re-rest back para sa'yo. Makabawi man lang sa sakit ang ulo mo, di ba? Umiling ito at naunang maglakad. Ask yourself, Guanzon. Oo naman po. Hindi na niya ito nabiro dahil sumama na ulit sila sa team. Inilalagay naman niya sa lugar ang pagbibiro sa superior. Sa wakas ay nagkaroon siya ng bakasyon. 3 araw. Makakauwi siya sa magulang niyang halos hindi na yata siya kilala dahil sa sobrang dalang niyang umuwi. Ang mami niya ay naabutan niya pagpasok sa living area ng mansyon. Umuwi ka pa. Asik nito pero sinugod naman siya ng yakap. Akala ko natabunan ka na ng mga dahon sa gubat, Guinevere. Mami, grabe naman kayo sa akin. Mahirap pa magpaalam dahil kulang kami ni. Kinurot siya nito sa tagiliran kaya napaigtad siya. Ikaw na bata ka. Ilang beses ko na sinabi na huwag ganyan ang kunin o kaya mag-resign na Guinevere. Yan na naman siya. Bulong niya. Ibinagsak niya ang sarili sa malambot na couch. Parang hindi na siya sanay dahil wala niyon si Ranger Station. Si Gwendolyn, nagagawi ba rito, Mi? Oo, dumadalaw din minsan. Ako nga lang lagi mag-isa dito sa bahay. Ang daddy mo kung hindi ko paawayan ay hindi man lamang ako sasama na mamasyal. Litanya ng mami niyang si Persephone Guanzon.
Mabuti naman at naisipan mong umuwi ngayon. Wala naman ako ibang pupuntahan, Mi. Parang ayaw mo na ako dito, ah. Ewan ko ba sa'yo? Tumayo ito mula sa couch. Iniwan ang ginagawang crochet sa center table at naglakad patungo sa kusina. Kumain ka na ba? Ipagluluto kita ng paborito mo, anak. Tumayo rin siya at sumunod sa ina. Nangalumbaba siya sa kitchen counter habang nagkahalugog ang mami niya sa malaking ref. Pagkatapos ay nagtungo sa pantry para kumuha ng kung ano-ano. Kahit ano na lang po, wala akong maisip na pagkain. Basta pagkain na lang. Ang magandang dulot ng trabaho mo, hindi ka na mapili sa pagkain at hindi na maarte. Nung bata ka, ayaw na ayaw mo sa putik o nakakagat ang mga insekto. Sabi ko naman po kasi sa inyo, may magandang dulot talaga. Ginagalingan ko nga po sa trabaho para ma-promote agad kahit na gustong-gusto ko sa gupat. Natatawang ani Guinevere. Ginagalingan? Her mother snorted and looked at her with disbelief in her face. Ang lagi report sa daddy mo, pasaway ka raw at lahat na lang ng kalukuhan yung magagawa mo. Kapag ikaw napahamak talaga, sinasabi ko sa'yo. Hindi nga po, kasi yung superior ko, akala mo naman ako lang lagi nakikita. Naisip ko nga baka favorite lang ako nun, mami. Sus, wala siyang ginawa kundi bulahin ng ina hanggang sa matapos siyang kumain at makabalik sila sa living area. Nagpaalam siyang matutulog muna dahil hindi talaga nakukumpleto ang tulog niya sa station. Pero nakakatulog naman siya kahit sa ugat lang ng puno sa gubat. Noong hapon, kinatok siya ng ina. Eve, iyon ang palayaw niya. Pupungas-pungas siyang bumangon at pinagbuksan ito. Po, do you need anything, Mi? Dumating ang kapatid mo, inayak mag-shopping. Let's go, libre mo kami. Ang antok sa mga mata ni Guinevere ay nawala. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Hindi siya agad nakakilos mula sa pagkakasandal sa pinto. Ano nga po? Ikaw nag-aya, mami. Wala akong pera, wala pang sahod. Tinawanan lang siya nito bago ito bumaba. Kahit pipikit-pikit pa ay naligo na tuloy siya at saka lumabas, bitbit ang wallet at phone. Ang tagal, Eve! Reklamo ng kapatid niyang si Gwendolyn. Libre mo raw sabi ni mami? Ikaw na muna. Ganon silang magkapatid pero pagdating naman sa sitwasyon na magbabayaran na ay nag-uunan pa silang maglabas ng mga black cards nila. Kahit may mga sarili na silang trabaho, ay may allowance pa rin silang natatanggap mula sa ama sa pamamagitan ng black card na galing dito. Hindi naman niya yun nagagamit dahil wala namang bibilhin sa gubat. Kapag nagagawi naman siya minsan sa bayan, ay ang sariling pera ang ginagamit niya. Ayaw niyang ipakita sa mga kasama ang card dahil mang-aasar ang mga yon. Where are we going, Mi? Tanong ni Guinevere sa inang nagsaselfie sa backseat. Ang kapatid niya ang driver at kotse rin ito ang gamit. Isama mo naman kami dyan sa selfie mo at ipopost mo yan, di ba? Sinesend ko lang sa daddy niyo. Iniinggit ko siya dahil trabaho siya ng trabaho eh. Mahina siyang natawa. Ano po sinabi? Wala, girls bonding daw. Hindi mo siya maiinggit, mom. Ani Gwendolyn. Mas mahal yung trabaho niya, mag-isip-isip ka. Biro lang nilang magkapatid yun sa magulang. Tuwan-tuwa sila kapag naaasar ng ama at sumasama ng itsura nito at nagpapasuyo na sa kanilang ina. Pagkatapos ang shopping spree nila, ay nagtungo naman sila sa isang restaurant para kumain ng hapunan. Ginabi na sila sa kakaikot at 3 mall nang napuntahan nila. Hala, what is he doing here? Vacation din niya? What? Nilingon niya ang kapatid na kinawayan panlalaking papalapit. Ha? May binubulong ka? May nakita lang kasi ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang tuluyang makalapit ang lalaki at makipagbeso ang kapatid niya dito sa kasandaling nag-usap. Nang makita ito sa malapitan ay parang gusto niya sampalin ang sarili dahil bigla siyang dinunggol ng kaba sa walang kwentang dahilan. Hindi naman pala ito ang superior niyang si Mavic, kundi ang doktor na kapatid nito. Ano nga ulit yon, Eve? You were saying something earlier. Tanong nito na matapos makipag-usap sa doktor. Wala. Hindi naman na ito nagtanong pa. Mabilis lang natapos ang 3 araw niyang bakasyon at balik trabaho na naman siya. As usual, kasama na naman sa team nila si Mavic. May mga bagong Rangers kasi na pinasok kaya dapat kasama ito para sa training. Magpahinga muna tayo. Anito nang makarating sila sa gilid ng ilog.
Si Guinevere naman ay nagpaalam na may titignan lang sa kabilang banda. Wala na. Naisipan lang niyang mauna at i-check ang bahagi na yun ng gubat. Sir, ba't kayo sumunod? Tanong niya kay Mavic na hindi niya namalayang sumunod pala. Baka kung ano namang kalokohan ang gawin mo, mahirap nang mawala ka sa paningin ko. Mamimiss mo lang ako agad eh. Samantala, tumikim si Mavic at nag-iwas ng tingin kay Guinevere. Hindi niya alam kung kailan ba talaga nagsimula itong nararamdaman niya. Mahirap ipaliwanag pero mahirap ding aminin. At pigilan. Yeah. Kagyat itong napalingon sa tugon niya. Ay, totoo nga. Nagbibiro lang ako. Crush mo ko, sir. Sa bagay, ako lang babae sa team natin. Naku, paano pala kung merong iba? Hindi na ako pag-game crush mo niyan. Pero pwede rin namang mag-crush sa kapwa lalaki. Nakita ko nga that's their privacy, Eve. Kay tagal niyang pinigilan ng sariling tawagin ito sa nickname nito. Hindi sa bawal sa kanilang trabaho, pero hindi naman kasi sila close. Huwag mo nang ipagkalat ko anong nakita mo. Hayaan na lang natin sila. Nahahalata't nakita rin niya ang sana'y sasabihin nito. Hindi ba sinagot yung tanong ko? Crush mo nga siguro ako, no? He snorted to hide his smile. I'm not a teenager, Miss Guanson. Hala, balik tayo sa formal. Kanina lang you called me Eve. Nilingon siya nito at naglakad ng patalikod. Hindi tumitingin sa hinahakbangan kaya lumikot ang mga mata niya at siya nang tumitingin sa daraanan nito. Okay lang naman sa akin na tawagin mong ganun. Basta, first name basis sa tayo. Ano ka, sinswerte? Sambit niya pero tumakas na ang mga ngiti. Pati ito'y napangiti na rin na nauwi sa halakhak. Hala, ang gwapo mo kapag ngumingiti. Always smile, okay? Gosh, parang magiging crush na nga kita kapag ganun. Ang ngiti niya'y nauwi sa halakhak. Napapailing niyang pinagmamasdan ng nakangiting mukha nito. Ang aliwalas tignan. Stop it, Eve. Eve? Eksaheradang sigaw nito. Then it's okay to call you Mavic? Nagkibit balikat siya. Ikaw ang bahala. Nagpatuloy sila sa paglakat-lakat. Hindi nga nila namamalayang napapalayo na pala sila sa mga kasamahan nila. Sus, ginusto rin eh. Nanlaki ang mga mata ni Mavic na mapansin ang isang kakaibang maliit na tali na nasa puno. Mabilis ding gumana ang utak niya at nakilala ang trap. Watch out! He was about to grab her but it's too late. Ah! Isang spring trap ang naapakan ng dalaga. Mabuti na lang at matibay at matigas ang boots na suot ito. Minsan kasi tanging rubber shoes lang ang suot ni Guinevere bilang sapin sa paa. Help me! Natatawa pang hiyaw nito habang nakasabit ng pabaliktad. Nahulog pang sneaker bar na nasa bulsa nito at mabilis itong nasaluyon, kaya maging siya ay natawa kahit nasa seryoso silang sitwasyon. Wait! Hinanap niyang kadugtong ng tali at akmang puputulin na nang pigilan siya nito. Bakit? Picturean mo muna ako! Natilihan siya sa request ng dalaga. Ano? Dali na, papakita ko kila mommy! Wala naman siya nagawa kundi sundin ang utos ito. Don, baka may ibang utos ka pa. O gusto mo diyan ka na lang manatili at babalik na ako sa team. Parang mas gusto ko na nga sana dito na lang kaso. May inginuso ito sa kabilang bahagi ng malaking puno. Baka umigkas na yan any minute now at maging barbecue na ako. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang matutulis na kawayan na mukhang kasama ng spring trap. Mukhang para yon sa malalaking hayop. Mabilis niyang pinuto ng lubid at sinirang patibong. Aray, sumakit ang binti ko. Pahigpit pala ng pahigpit yun. Mabuti na lang, leather itong boots ko. Yan kasi, sabing tutulungan na agad eh. Angil niya sa dalaga, saka umupo sa harap nito. Let me see, baka nasugatan ka. Tinanggal na niya ang suot itong sapatos nang makarinig sila ng mga papalapit na yabag. Bumuwad sa kanila ang mga mukha ng mga kasama nilang nag-aalala. Mas lalo siyang naging mahigpit sa pagbabantay sa dalaga sa mga sumunod na araw. Hindi na lang sa kadahilan ng mapapagalitan siya ng ama nito, kundi dahil nag-aalala na talaga siya. Kaya imbes na pwede na siyang manatili na lang sa post, ay patuloy siyang sumasama para sa babae. Sir, hindi ba tapos yung training ng mga bagong ranger? Yes. Bakit kasama ka pa rin namin? Bahagyan niyang sinilip ang mukha nito. Ayaw mo na akong kasama? I thought, I'm your crush. Bakit? Lagi ka bang umingiti? Hindi naman eh. Ngingiti na nga para sa'yo. Ano ba request ang prinsesa ng mga Guanson?
Gusto kong umuwi ngayon. Kaya ba? Tumawa lang siya at naiiling itong tinalikuran. Hindi pwede pero kung talagang gugustuhin niya ay kaya niyang gawan ng paraan. Kaya pero hindi pwede. Mamimiss mong crush mo kapag umuwi ka. Samantala'y naguguluhan na si Guinevere sa mga pagbabagong napapansin kay Mavic. Hindi na ito masyadong nagsusungit sa kanya. Natatakot tuloy siya dahil mas lalo siyang nahuhulog. Marami silang napagdaanan. Nahulog sa trap ng illegal loggers, umakyat sa puno dahil hinabol ng baboy ramo, at mastak sa gitna ng gubat dahil nalubat ang flashlight at nagalangang lumakad dahil kabisado man ang gubat, may mga panganib pa rin. Grabe naman, bakit hindi tayo pwedeng lumakad kabisado naman natin ang gubat, Mavic? Reklamo niya. Ang liwanag ng buwan ang tanging tanglaw nila. Paano kung may mga mababangis na hayop tayong makasalubong? Hindi natin makikita dahil maliwanag man ang buwan, hindi sapat para makita ng malinaw ang paligid. Dito na muna tayo habang hinihintay ang susundo sa atin. Umupo siya sa malaking ugat ng isang puno at tumingala sa buwan. Tahimik ang gubat at panakanakang huni lang ng mga panggabing ibon at insekto ang naririnig. Nakatayo naman sa tabi ng isa pang puno ang binata at tahimik na pinaglalaruan ng hawak na radyo. Tinitigan niya ito. Bagay dito ang kulay berde nilang uniforme. Kakulay iyon ng mga mata nito. Matangkad ito at halos hanggang balikat lang talaga siya. Maayos ang hubog ng katawan na dala siguro ng trabaho at exercise. I like you. What? Utal na tanong nito. Maging si Guinevere ay nanlaki ang mga mata at napaawang ang labi sa hindi inaasahang confession. Dapat ay sa utak lang niya yon, bakit niya nasabi. Pero wala naman siyang magagawa. Hindi na niya yon mababawi. I said, I like you, Mavic. Tumikim ito at tumuwid ang pagkakatayo. Tumalikod sa gawin niya. Akala niya ay may makukuha siyang sagot ngunit wala. Nanatili itong tahimik. Gusto kita. Nasaktan siya nang wala siyang makuhang sagot hanggang sa dumating na ang susundo sa kanila. Nauna pa itong naglakad papalayo, ni hindi siya nilingon. Nakakapanibago. Bigla matapos siyang mag-confess ay nanlamig na naman ito at nagsungit. Hapon noon, kakatuwang hindi sumama sa patrolya ang kanilang supervisor na si Mavic Velasco. Pagdating niya nung hapon ay ito agad ang hinanap niya. Si Sir Velasco? Tanong niya sa isang ranger na nakasalubong. Tinignan siya nito na parang nagtataka. Hindi pa nagpaalam sa'yo? Paano magpapaalam, Ranger Garcia? May pinuntahan ba? Umiling ito. Close pa naman kayo tapos hindi pala nagpaalam sa'yo na ililipat na siya ng assignment? Bandang Mindanao daw dadalhin eh. Narinig ko sa usapan nila nung superintendent natin. Natigilan siya sa narinig. Natulala siya. Nawala ng pakialam sa paligid. Hindi man lamang narinig ang maingay na pagdating ng ibang kasamahan. Kailan umalis? Baka mahabol pa niya. Ranger Garcia, kailan umalis? 15 minutes na. Ang ganda nga nung sumunod sa sakyan eh. Pulang Raptor. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ni Ranger Garcia. Mabilis siyang tumakbo patungo sa daan, ngunit wala na siyang naabutan. Nanlulumo siyang tumitig sa dulo ng maalikabok na daan. How dare you? Nasaktan siya sa ginawang pag-iwan sa kanya ni Mavic nang walang paalam. Kinimkim niya ang galit sa loob ng mahabang panahon. May galit sa dibdib siyang iniipon habang patuloy na lumilipas sa mga araw at ma-promote siya bilang Ranger Supervisor. Eve, kumusta kayo ng supervisor mo? Superintendent na ba? Pulang kwentang tanong ni Lawrence Banderas. Di ba, lagi kang nihatid at sundo nun? Kung tadyakan kaya kita nung tactical boots ko sa ngala-ngala, Ranger Banderas. Angel ni Guinevere sa lalaki. Hindi niya alam bakit naisipan nitong sumali sa grupo ng mga bantay kagubatan. Bago pa lamang ito, kaya kasama siya sa pagpapatrolya bilang bantay sa training nito. Tapos heto, at halos hindi naman siya tantanan sa kakatanong tungkol sa dati nilang supervisor. Tatanong lang naman ako. Walang kwenta naman yung tanong mo. Meron ah. Laban pa dito habang hinahawi ng dalang stick ang mga damo sa dinaraanan nila. Kahit naman siguro lumipat ang station yun ay may communication pa rin kayo. Boyfriend mo na ba? Bakit ba dami mong tanong, Banderas? Kalalaki mong tao, chismoso ka. Bakit hindi na lang kaya yung kapatid mong pulis ang binulabog mo, no? Sabi mo nga, gusto mo ng thrill sa buhay.
3 taon na matuling lumipas at wala na siyang balita sa lalaking yon at mas pinili na lang talaga niyang hindi makibalita. Sino ba ito sa buhay niya? Balik na sa trabaho, Mr. Banderas. Daming tanong. Hanggang isang araw ay hindi inaasahang nalaman niya ang totoong nangyari. Nagkaroon kasi ng event sa Guanson's Healthcare. Anniversary niyon at pinilit siya ng pamilya na umatan. Hindi pwedeng basta umalis sa trabaho pero nagawa niya ng paraan ng daddy niya. Kaya heto siya at halos mamatay na sa sobrang inip sa hardin ng ospital. You're Guinevere Guanson, right? Napalingon siya sa lalaking nagsalita. Bahagya pa niyang nahigit ang hininga sa pag-aakalang si Mavic ang kaharap, ngunit hindi pala. Ang kakambal nitong ophthalmologist pala. Yes, may kailangan ka? Umiling ito tumabi sa kanya saka tumingala sa madilim na langit. Nagbabaka sakali lang na baka matulungan mo ko. Matulungan saan? Ramdam niya ang tensyon at problemang iniisip nito sa pamamagitan ng malalim nitong buntong hininga. Nanatili silang tahimik sa sumunod na sandali. Akala niya hindi na ulit ito magsasalita. Ngunit maya-maya lang ay sinabi nito ang dahilan. He's hopeless. Huh? What do you mean? Wala na sa trabaho si Mavic. Bulag na siya at ayaw magpagamot. Nasa probinsya siya kung saan kami nakatira dati. You're kidding, right? Ang tanging nasambit niya. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Sabihin mo nagbibiro ka lang para tuluyang mailayo sa akin ng kapatid mo. Hindi ko naman siya pipilitin na mahalin din ako kung yan ang kinakatakot niya eh. Ngunit sa pagiling ng doktor na si Dr. Marlon Velasco, tuluyang gumuho ang galit at inanakita matagal niyang inipon para kay Mavic. May trauma siya kaya ayaw niya magpagamot. Alam ko may napapansin ka sa kanya habang magkasama kayo. Biglang nahihilo, ayaw sa alkohol o sa kahit anong klaseng gamot. He also has a trauma sa hospitals. Hindi ko na alam. Hindi na namin alam kung paano pa siya makukumbinsing magpagamot. May chances naman nag-umaling kung sakali? There are chances. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan sa panginig. Ano bang sakit niya? Bakit siya nabulag? Based on my observation, katarak ang sakit niya at malala na. Noong una, mga mild symptoms lang hanggang nitong mga nakarang taon. Pilit na siya tinanggal sa trabaho. Recently, tuluyan lumabo ng paningin niya. Tuluyan tumulo ang mga luha niya. Can you? Hindi niya maituloy ang sasabihin dahil sa labis sa pag-iyak. Samahan mo ko sa kanya. Please. Dinalaw niya si Mavic. Naabutan nila ito sa labas ng maliit na bahay na may bakod at tarangkahang kahoy. May tungkod dito sa tabi. Marlon, ang kulit naman. Agad itong singhal nang makalapit sila. Nilingon niya ang doktor na kasama kaya umiling ito bilang sagot sa tahimik niyang tanong. Malakas ang pakiramdam niyan. Naiiyak man ay bahagya pa rin siya napangiti. Alam niyang kakayahan ni Mavic. Subok niya yun sa trabaho. Bakit nandito ka na naman, Lon? Nilingon niya ang lalaki na kunot ng nuot na iirita na. Sinabi kong kaya kong sarili ko dito. Nagsama ka pa talaga. Umalis na kayo. Hinagilap nito ang tungkod bago tumayo at nagsimulang humakbang ng dahan-dahan papasok sa bahay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang sumunod at mahigpit itong niyakap. Mav, get off me, Miss Guanson. Mahina ngunit mariing asik nito. Umuwi ka na. Marlon, umalis na kayo. Sinama pa talaga si Ib dito para lang idamay sa kalokohan niyo. Mavic, no, hindi. Kusa ako sumama sa kapatid mo. Mas sumigpit ang yakap niya sa likod ng lalaki, kahit na pilit itong kumakawala. Please, don't push me away. Sa kabilang banda ay ang lakas ng kabog ng dibdib ni Mavic habang nararamdaman ang mainit na katawan ni Guinevere sa likod niya. Wala man siya nakikita pero papasok pa lang ito sa tarangkahan kanina. Kasama ang kapatid ay nakilala na niya ito. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Ako na nga lumayo para hindi na ako maging pabigat sa'yo. Mahinang bulong niya. Bakit kasi? Bakit kasi? Gustuhin man niyang magpagamot ay hindi kaya ng isip niya. He was traumatized. Ayaw na ayaw niyang makaamoy man lang ng gamot o alkohol.
Kahit nang isiping pupunta siya sa ospital at magpapa-opera, ay halos manginig ng buong katawan niya. Bakit hindi mo sinabi? Kanina pa siya nito tinatanong pero ayaw niya tong sagutin. Wala rin naman itong magagawa kung aayaw siya kung pilitin man siya nitong magpagamot. Mavic, malambing ang boses na anito. Marahang hinahaplos ang kanyang braso. Sabihin mo sa akin, hindi kita pipilitin. Just tell me. Ramdam niyang mag-anak kilos mula sa kusin. Nagluluto siguro si Marlon. Lagi namang ganoon ang ginagawa nito at iiwan sa mesa para may makain siya. Minsan ay kasama nito sina Marco at Maren. Ayoko maging pabigat, Eve. Alam ko kung gaano katigas ang ulo mo, kaya sa tingin mo, bakit hindi ko sinagot ang confession mo kahit na grabe ang pagpipigil ko sa sarili ko, tawirin ang malit na pagitan, para yakapin ka at sabihin basaya ako, dahil may katugon ang nararamdaman ko. Alam kong hindi magtatagal at mawawala ng tuluyan ng paningin ko, kaya nag-request na ako ng immediate redeployment at mabilis na umalis. 2 years after naramdaman kong paglala ng sakit ko, and the next year, saka tuluyang nawala. Magpagamot ka ba? Sasamahan kita. No, Mav. Muli niyang naramdaman ng maraang haplos ito sa kanyang likod at braso. Sasamahan naman kita. Don't be scared. Nandiyan din naman ang mga kapatid mo at pamilya mo para suportahan ka. Mariin siyang umini. Ayoko. Agad na nagbagong timpla ng mood ni Mavic. Umalis na kayo. Ngunit sa mga sumunod na araw, ay panay ang balik ng dalaga. Ilang beses naman niyang sabihin dito na huwag nang babalik ay hindi nakikinig. 1 buwan ang matuling lumipas. Mava, napahigpit ang kapit niya sa tungkod nang marinig na naman ang boses ni Guinevere. Hapon yun, base sa simoy ng hangin. Mavic, oh my gosh, I have a good news for you. Nahihimigan niya ang saya at excitement sa boses ito. Ano ba yan? Sinabi ko naman sa iyo huwag ka nang babalik dito, di ba? Makakasagabal ako sa trabaho mo. Baka mapagalitan ka ba dahil lagi kang umalis sa post? Yun nga gusto kong sabihin. Na-approve ng 1 month leave ko at kapag babalik na ako sa trabaho, sa office na lang pero 8 hours na at pwede akong umuwi sa'yo lagi. 1 month leave? Para saan? Ipokrito siya kung hindi niya aaminin. Sa araw-araw ay hinihintay niyang pagdating nito. Ang mainit itong haplos sa kanyang balat. Ang pag-aalay nito sa tuwing kikilis siya. Ang eksaherada nitong mga banat. Ha? Para maalagaan ka habang nagpe-prepare para sa operation mo. Nakausap ko na si Doc Marlon. Bibisita raw siya para sa... Nagdidesisyon ka ng hindi. Pinapaalam sa akin. Mahinang tanong niya. Ilang beses ko na ba sinabing ayoko at hindi niyo ako mapipilit? Mamamatay na lang ako ganito kaysa makamoy ng kahit anong gamot sa ospital. Mav, no Eve. Tanggi niya. Huwag ka nang pumunta rito kung pipilitin mo ko sa ganyan. Ngunit dahil mahal ni Eve si Mavic, ay hindi siya umalis kahit anong taboy nito. Sa tuwing uuwi siya galing trabaho, ay aasikasuhin pa niya ito kahit napagod siya. Yun ang ayaw na lalaki pero pinipilit niya. Babalik ka na naman sa lalaki mo, Eve. Sinama ng tingin ni Guinevere ang pinsang lalaki si Frances. Lalaki ko? Naabutan siya nitong palabas ng mansyon dalang duffel bag. Babalik siya sa probinsya para samahan si Mavic. Hindi niya ito susukuan. Bakit, hindi ba? Naglib ka pa nga ro sa trabaho para lang sa kanya. Sinimangutan niya ito bago talikuran at inihagis ang bag sa backseat ang puting Raptor niya. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na nag-leave siya. Ang daddy at mommy lang niya ang nakakaalam niyon dahil sa mga ito siya nagmakaawa. Pakailan mo naman doon. Bakit hindi mo asikasuhin ang asawa mo? Kinakahiya ka. Oy, hindi! Angal nito at akmang ibabato pa sa kanyang hawak na baso ng kape na daladala nito. Nahiya lang talaga siya. Hindi mo sure. Matapos makipagbangayan sa pinsan ay bumiyahe na siya. Naabutan ulit niya si Mavic sa usual spot nito sa labas ng bahay. May pinutol kasing puno ng mangga sa tapat at doon ito nakaupo. Hindi pa man siya nakakapasok sa tarangkahan ay nagsalita na ito. You're here again. Bahagya siya napangiti. Nilapitan niya ito at hinalikan sa noo, pababa sa saka sa gilid ng labi. Miss me? Napatili at napahalakhak si Guinevere nang hapitin siya ng binata at iupo sa kantungan nito. No.
No, pero ang higpit ng yakap nito sa kanyang bewang at nakasiksik na agad ang mukha sa leeg niya. Talaga? Ako, namiss agad kita eh. Kagabi lang ako umalis eh. Nakakamiss agad. Ganun yata talaga kapag mahal mo isang tao. Kahit ilang minuto lang mawala sa tabi mo, miss mo agad. She's very vocal on what she feels about him. Hindi niya kinakahiya na mahal niya ito. Pero hindi tayo pwede, Eve. You know that. Bakit hindi? Kung mahal naman natin ang isa't isa, why not? Hindi nito sinasabing gusto rin siya pero ramdam niya yun. Hindi kita iiwan, Mav. Kahit anong sabihin mo, tutulungan kita. Alam niyang mahal din siya ni Mavic. Sadyang mahirap lang baliin ang paniniwala nito. Magiging pabigat kung magkakatuluyan sila. Hindi mo ako matutulungan, Eva. Sorry. Umiling siya bago tumayo mula sa kantungan nito at inalalayan ito papasok sa loob ng maliit na bahay. Masakit na kasi sa balat ang init ng araw. Kaya ko. Ngunit ang sumunod nitong mga sinabi ay nakapagpatigil ng kanyang mundo. Ang matagal na niyang gustong malaman ay basta nitong sinabi ng walang babala. Ang dahilan kung bakit na-trauma ito sa operasyon o kahit na sa amoy na mga gamot at alkohol. Bata pa lang ako. Takot na talaga ako sa injection. Dahan-dahan siya napalingon sa binatang malayo ang tingin kahit na wala naman itong nakikita. Nung bata kasi ako, masyado akong pasaway at makulit. Kaya pati yung mga batang lansangan, kinaibigan ko na nun lumipat kami sa bahay ng mami Italia namin. Ayaw akong samahan ng mga kapatid kong lumabas, kaya ako lang ang nakipaglaro sa labas ng subdivision. Yung isang bata may dalang syringe na, hindi ko alam kung saan niya nakuha. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ito sa likod para haplusin at kumalma ito. Nagkakatuwaan kami until an idea crossed her mind. Sabi, kunwari raw pasyente ako, doktor sila. Nawakan nila ako at pilit na tinurok ang syringe na, buti naman walang laman. Pero nagka-infection ako at namaga ang braso ko. Nanginginig ang braso nito. Huwag mo nang ituloy ko kung hindi mo kaya. Umiling ito. Gusto kong subukan, Eve. Gusto kong bumalik sa dati ang paningin ko para hindi nakakahiya kapag inilalabas mo ko. Naisip ko rin kasing hindi mo ko iiwan dahil matigas ang ulo mo. Might as well, tulungan gumaling ang sarili ko at ibalik ang hirap at pagmamahal na ibinubuhos mo sa akin. Wala naman akong pakialam sa mga nakakakita. Nakangusong aniya. Pakialam naman nila. At saka hindi mo kailangang sukulan ng hirap ko, Mav. Cash na lang. Nagtawanan sila at nang bahagya itong kumalma, ay saka ito nagkuwento ng tungkol naman sa trauma nito. My grandmother suffered too. Cataract din. Hindi na raw bago yun sa side nila, pero pati ako, nakamana. Nakangiti ito pero dama niyan lungkot sa boses. She suffered too much. Ilang beses ay inoperahan. Nung una sa mata tapos sumunod sa diabetes naman. Umiyak na nga siya sa tuwing naririnig na ooperahan na naman dahil masakit daw. Sobrang sakit pero walang nakikinig. Kaya sa akin siya umiiyak. Ako kasi ang pinakamalapit na apo sa kanya. May katandaan na kasi siya noon at medyo nakakalimot na. Tumatak tuloy sa isip ko na masakit ang operasyon. Shh, okay na. Hindi ko na ipipilit. No, gusto ko malaman mo kung bakit ako nagkakaganito. Hinalikan nito sa pisngi. Mav, hindi na. Nakita ko kung paano umiyak si Lola nung ooperahan na. Sumisigaw pa siya. After that day, tumatak sa isip ko yun. Doon nagsimula ang trauma ko. Lalo na after 2 weeks sa operation ni Lola. Napatay siya dahil sa infection daw at nagkaroon daw ng medical malpractice. Niyakap niyang binata at sinabi mahal niya ito at hindi iiwan at pababayaan. I'm sorry to hear that, Mav. Sorry dahil pinilit pa kitang magkwento. Stop crying, love. Stop na. Sorry na. Nakulong naman yung doktor at napag-alaman na hindi raw agad tumatalab ang anesthesia tapos simulan agad ang operation. Naisip ko, paano kung mangyari rin sa akin yun? Nanatili silang magkayakap sa labas ng bahay. Hindi na alintana ang init ng araw hanggang sa dumating si Marlon. Ako ang mag-oopera, Mama. Hindi ako papayag na ibang mag-oopera sa'yo. Pinahid niyang luha at saka tumayo upang alalayan papasok ng bahay si Mavic na basa pa rin ang luha mga pisngi. You hear that, love? Hindi ka namin pababayaan. Akong bahala sa lahat. Kung kinakailangan na kasama ako sa loob ng operating room, kahit bawal gagawin ko. Mabantayan ka lang.
Nakatulog si Mavic matapos ang pagkukwento nito sa kanya ng karanasan nito. Sa kasalukuyan ay magkasama sila ni Dr. Marlon para pag-usapan ang kaso ng sakit ni Mavic. Blindness secondary to cataract. Nagpa-diagnose naman siya nun sa akin para malaman kung ano ba talaga ang sanhi ng pagkabulag niya. And after the diagnosis, hindi na pumayag ulit. Nung una pa lang na nababanggit niya lumalabaw mga mata niya at nahihilo siya. Sabihin ko nang magpa-check up pero umaayaw dahil nga sa phobia niya. Alam ba ng parents niyo? Yes, hindi rin nila mapilit eh. Iniiyakan na nga ni Mami pero wala pa rin. Napabuntong hininga na lang si Guinevere. Ay, tutulong ako, Doc. Kakausapin kong Guanson's Healthcare para doon gawin ang operasyon. Mas mabuti pa nga, para ma-prioritize siya at maisigaw ang operasyon sa lalong madaling panahon. Nakakabahala kasi at baka lumala ang sakit niya. Though wala pa naman pero hanggat maaari mapigilan na. I will ask for the best assistance of every doctors na kakilala ng mga pinsan kong doktor. Anya. Yun lang ang magagawa niya dahil wala naman siyang alam sa mga operasyon na yan. Hindi kasi karaniwan ang katarata ni Mavic. Usually sa matatanda lang nangyayari to, but in my brother's case, genetic siya. Rare pero nangyayari. It was called adult onset hereditary cataract. Kadalasan sa early 30s. Tumango siya. I see. Hinihintay na lang nilang pumayag talaga sa operasyon ng binata bago pagandaan ng doktor. Ayaw kasi talaga nila itong pangunahan, lalo na't may trauma ito, samahan pa ng phobia, baka kung mapano ito. Ikalawang linggo ng leave niya nang bumisita ang mga magulang nito. Thank you that inaalagaan mong anak ko, Eve. Kanina pa nagpapasalamat si Mrs. Talia sa kanya. Nasa kusina sila at nagluluto ng pananghalian. Wala po yun, mahal ko kaya gagawin ko lahat para sa kanya. Anya tapos ay ngumusog. Kahit na iniwan ako yan na walang paalam. Mahinang tumawa ang ginang. Sopistikada itong tignan at maarte pero nasa lugar naman. Pasensya ka na. Sa quadruplets ko, yung si Mavic ang makulit at pasaway kaya hindi namin nahalata agad na may dinadala pala siya. Ang alam namin na yung phobia lang niya sa injection. Kinagat niyang pang ibabang labi sa kamalalim na bumuntong hininga. Wala siyang masabi kaya nanatili siyang tahimik. Ang tahimik niyo Puna ni Mavic na hindi nila namalayang nakapasok na pala sa kusina, nakatungkod ito. Mabilis siyang nilapitan ng binata. Mav, hindi ka tumawag, baka mabangga ka. Mahina itong tumawa. I can manage. Anong ginagawa niyo? Nagluluto kami ng lunch, baby. Where's your dad, anak? Bakit pinabayaan kang maglakad mag-isa? Matinis na sambit ang mami nito. Talagang yang si Ronnie, baka nakikichismis na naman sa kapitbahay. O baka nakita na naman yung best friend niya riyan sa labas. Inalalayan niyang makaupo ang binata sa upuan sa harap ng mesa. Ayaan mo nga si Dad, Ma'am. Maaliwana sa mukha ni Mavic. Siguro'y dahil maingay ang bahay at binisita ito ng magulang. Mamaya raw ay dadating din ang mga kapatid dito. Yung lalaking yan talaga, kita mo Eve, ganyan yan si Ronnie kapag nagagawi kami dito kahit noon pa. Nalalaman ko na lang namamasada na pala ng tricycle. Natawa na lang siya. Maya-maya pa'y sabay-sabay na silang kumain. Sinandukan niya ng pagkain si Mavic bagong sarili niyang plato. Inalalayan niya ito habang kumakain. You're not eating your food, Eve. Kumakain ako, Mav. Anya kahit ang totoo ay halos hindi na magalaw ang sarili niyang pagkain. Don't mind me, love. Kumain ka na. You need to be healthy. For the operation? Nagkatinginan silang mga nasa mesa dahil sa sinabi ng lalaki. Ang mami nito ay ngumiti at tumango. Tumikim siya. Payag ka na? Bumuntong hininga ito bago kinapang kutsara na mabilis niyang iniabot dito. Why not? Kung yun ang magiging daan for us to be happy. Kung yun ang magiging daan para mamuhay tayo ng payapat magkasama. Why not, Eva? Guinevere cannot contain the happiness bursting inside her. Sobrang saya niya sa narinig. Niyakap niya ito sa harap ng pamilya nito. Hindi niya napigilan ng sarili. Umiyak siya. I love you so much, Mavic. Niramdaman niya ang marahang paghalik nito sa tuktok ng kanyang ulo. Mahal din kita. Biyernes nang ibiyahe niya ang lalaki patungo sa Guanson's Healthcare para sa check-up at para na rin mas-schedule ang operation nito.
I'm kinda nervous. Hinawakan niyang braso nito at bahagyang hinaplos. Bakit naman? Kasama mo ako. Ikinabit niya ang seatbelt nito. Don't be nervous, hindi kita pababayaan. Umikot siya patungo sa driver's seat. I can't help it. Ngayon lang ulit ako makakabalik sa syudad. She chuckled and kissed him on the lips before buckling her own seatbelt and started to drive. By the way, before tayo magtungo sa ospital, sa kondo muna tayo, okay? Bakit? Para makausap ka muna ng psychiatrist. May naghihintay na doon. Sorry kung pinangunahan ko na naman ang desisyon mo. Alam ko kasing hindi ka komportable kaya mas mabuting makausap ka muna ng professional bago magtungo sa ospital para hindi ka mabigla. Thank you, Will. Hinawakan niyang palad nito. Salamat sa pagtsitsiga. Nito saka mahinang tumawa. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Maging siya'y natawa. Sinulyapan niya si Mavic bago binalikan tingin sa kalsada. Why? Mabait naman kasi ako. Sinusungitan mo lang dyan. Tinitigan niya ito kapag traffic. Malayo ang tingin nito. Halata rin sa mga mata ang senyales ng katarata. Pero hindi no nababawasan ang aristokrato nitong itsura. Tigas kasi ng ulo mo. Kala ko talaga spoiled brat na pasaway ka lang na walang magawa sa buhay kaya naisipang mambulabog sa gubat. Maalwala sa mukha nito dahil sa malawak ng ngiti. Kumusta na pala trabaho mo ngayon? Nabalitaan ko na promote ka daw. Yes. Ranger supervisor na ako. Mayabang nasabi niya sa lalaki na malakas sa tumawa. Why are you laughing? Nararanasan mo nang naranasan ko sa'yo nun. Gosh, ang hirap pala. Halakak niya. You know, Lawrence Banderas? Pinandar muna ulit niya sa sakyan bago nagpatuloy. Sobrang pasaway, sobrang matanong, hindi nakikinig. Nagtatawanan sila hanggang sa makapasok sa parking lot ng kondo ang kanyang kotse. Parang ikaw lang naman. Ewan, hindi naman ako ganun kakulit, no? Angel niya rito. Wait lang, bababa na ako Paalam niya bago bumaba at umikat sa passenger seat. Let's go? Dahan-dahan niya itong inalalayan sa paglalakad hanggang sa makasakay sa elevator. He's wearing a Ray-Ban. Nahihiya raw kasi ito. Sinabihan nga niya na wala namang nakakahiya doon. Magpapagamot din naman ito. Ang tagal niyo naman. Reklamo ni Frances nang makapasok sila sa kondo niya. Agad ang hunot ang noon ni Mavic. Sino yan? Inalalayan niya ito para makaupo sa couch. Siya yung psychiatrist na kakausap sa iyo, Mav. Sagot niya bago hinarap ang pinsan. Ayusin mo kukutusan kita. Tumanggi pa yan siya dahil ng leave niya. Tumahimik ka, Frances. Angel niya rito. Tahimik naman na nakikinig lang sa kanila si Mavic. Marahan niyang hinaplos ang braso nito. Mav, okay lang ba sa ito? Baka napapangunahan na kita sa mga desisyon mo It's okay. Papasalamat nga ako dahil dito sa ginagawa mo. Pero tatanungin pa rin naman kita sa lahat. Malambing na anya sa binata. Frances? Tumango ang pinsan niya at saka biglang sumeryoso ang mukha. We'll start whenever you're ready. Umalis siya at iniwan ng dalawa para nakafocus si Mavic sa session. Nagtungo na muna siya sa kwarto para mag-ayos sa mga gamit niya at maglinis. Ang tagal na rin nung huling nakauwi siya doon. Katabi lang naman yon ang kondo ng kanyang kakambal. Minsan siguro ay sinisilip din yon ng kakambal niya o ginagamit kapag may malaking party kasama mga kaibigan. Patapos na siya sa paglilinis nang tumawag si Marlon. Nasa session siya ngayon. Do you need anything? Just checking on my brother. Nito. Mabuti nga yun ang isip mo bago may schedule ang operation niya. May possibility kasi na maging anxious siya. Tumas ang blood pressure o ang heart rate dahil sa trauma niya at makaapekto yun sa presyon. Mabuti nga't pumayag Kinakabahan ako baka kasi maisip niyang pinapangunahan ko na lang lagi ang mga desisyon niya. Though sabi naman niya kanina okay lang at walang kaso yun kaso syempre, hindi ko maiwasan mag-isip hindi naman siya ganun. Ilang minuto pa silang nag-uusap para pag-usapan at i-inform siya sa ilang mga bagay. Alam na rin daw yun ng parents ito. Paglabas niya ay nakatayo sa harap ng pinto ng silid niya ang lalaki. Don? Yeah. Sinong nagdala sa'yo dito sa tapat? Umiling ito. Ako lang, tinanong ko lang sa pinsan mo ang daan. Do you want to go inside my room? Naglinis ako, don't worry, hindi makalat. Samantala'y bahagyang natawa si Mavic sa sinabi ni Guinevere. Hindi ko naman makikita if ever.
What? Anong akala mo? Nagsisinungaling ako? Grabe ka na ha? Naramdaman niyang pag-alalay nito sa kanya, papalapit sa malambot na kama. Iniupo siya ng dalaga doon at naramdaman niyang pag-upo nito sa tabi niya. Tahimik lamang ito na ipinagtataka niya. May problema ba? Nothing. Sure? Naramdaman niyang paghilig ng ulo nito sa balikat niya. Kaya tinaas niyang kaliwang kamay at hinawakan ito. Sabihin mo lang kung may problema baka makatulong ako. Nanatili silang tahimik hanggang sa hindi nila namalayan ang oras at nakatulog na. Sa patuloy na paglipas ng panahon at pangumbinsi ng mga taong nakapaligid kay Maverick, nagpagamot siya. Hindi agad-agad dahil ang sabi ng psychiatrist ay hindi pwedeng madaliin dahil malalim ang trauma niya. Ready? Ani Guinevere. Hinigpitan niya ang kapit sa palad nito. Nasa ospital na sila. Kasama niya mga magulang at mga kapatid. Naroon din si Frances para umalalay. Halos 3 buwan din muna siyang nakipag-usap sa psychiatrist bago tuluyang kumalma at saka nagpa-opera. Ready. The surgery will take up to 20 minutes for the right eye. Muling paalala ni Doc Marlon. Hindi pwedeng pagsabay ng surgery dahil baka magkaroon ng komplikasyon. Mas mahirapan ka, Mavic. Alam na niya yon. Maghihintay ulit siya ng 3 linggo bago naman maoperahan ng kabila. Malakas sa kumakabog ang dibdib niya habang papasok sa operating room, pero tulad ng sinabi ng kanyang psychiatrist, huwag magpadala sa takot. Isipin ang mga masasayang nangyari at karanasan. Mav, you'll be put to mild sedation, okay? Tumango siya. Okay. Alam na rin niya kung para saan yun. Matapos niyang pumayag sa operasyon, ay pinaliwanag ni Marlon sa kanyang lahat. Dahil takot siya sa injection at anesthetic eye drop ang gagamitin nito. Pilit niyang pinaglalabanan ng mga bulong ng takot sa isip. Done. Doon siya nakahinga ng maluwag. Makakaalis na siya sa ospital at pansamantalang hindi na makakaamoy ng kung ano-anong gamot. After 3 weeks, ginawang isa pang surgery at nang matapos ang operasyon at muli siyang makakita, ay bumalik siya sa trabaho. Hindi na sila partners ni Guinevere dahil pareho na sila ng posisyon, pero magkasama pa rin naman sila sa iisang wildlife sanctuary. Di ba pwedeng ilipat sa ibang station ng lalaking yan? Gigil na angil niya dahil tanaw niyang kinukulitan naman ni Lawrence Banderas ang kanyang fiancé. Ha? Nagtatakang tanong ni Albert. Muli sila nagkasama nang ma-assign din ito kung nasan siya. Sino? Si Ranger Banderas ba? Oo. Mahina itong humagikhik. Zealous ka? Pakasalan mo na kasi. Ano pang hinihintay mo? Nag-iipon pa kami. Ayaw naming umasa sa magulang para sa gastusin sa kasal naming dalawa. Mataas ang pride niya sa mga ganong bagay. Ayaw niyang umasa sa iba. Hindi man ibang mga magulang nila pero gusto niyang siya mismo ang gagastos sa pinakamahalagang mangyayari sa kanilang dalawa ng dalaga. Malapit naman na nag-aasikaso na kami ng mga dokumento. Makalipas pang ilang buwan ay saka sila nagpakasal. Sa puntong yon ay nasa simbahan na siya at naghihintay sa kanyang bride. Kabado malala naman, Mavic. Natatawang biro sa kanya ng kapatid. Di na raw sisipot, sumama na kay Banderas. Masasapa kita, Marlon, sinasabi ko sa'yo. Kita ngang sobra ni siyang kabado dahil late ng 2 minuto ang pagdating ng bridal car ay gagatungan pa na mga ganong biro. Natatawa na rin ang 2 pa niyang kapatid dahil namumutla na raw siya. Don't tease your brother, babies. Bawal ma-stress ang groom natin. Saway sa mga ito ng kanilang mami. Napangiwi sila dahil sa itinawag nito sa kanila. Ma'am, mag-aasawa na nga ako, baby pa rin ang tawag mo. Reklamo niya. Natatawa man ay namamasa ng mga mata niya dahil sa pinaghalong sayat kaba. Bakit wala pa si Eva? Hinaplos ng mami niya ang kanyang likod. Darating yon. Kausap ko kanina si Persephone na stuck daw sila sa traffic. Kahit papano ay nakahinga naman siya na maluwag. Hindi na lang pinakinggan ang mga sinasabi ng mga kapatid. Thanks, Mom. No worries na. Kahit anong mangyari, kaagapay niyo ako. At halos tumalo naman palabas ang puso niya nang makita ng papasok si Guinevere suot ang Ranger uniform. At kumpleto talaga mula sa vest nito hanggang sa boots. Natatawa siyang napailing. May hawak naman itong malaking puting wedding bouquet. She really amuses him in every possible way. You're beautiful, lover. Humagikik ito. Sorry,
Nalito ko ng gising at wala na sa oras magbihis ng sobrang bigat at hirap isuot na wedding gown na yun. Ang haba pa ng veil. Maganda ka pa rin naman kahit anong suot, Eva. Nambola ka pa. Nguso nito. Hindi tuloy bagay. Ang ganda ng suot mo. Gwapong-gwapo. Nagmukha akong security. Natawa siya. Hinapit ito takmang hahalikan sa labi ng may tumikhim. Nakatingin na sa kanilang pare at naghihintay. Nagtawa na ng mga guest. Nangiti rin sandali ang pare. Sorry po. Sabay na hingi nila ng paumanhin. Hanggang sa reception nila ng kasal ay panay ang reklamo ni Guinevere na tinatawanan lang niya sa kananakawan nito ng halik. Maganda ka nga kahit anong suot mo. Pampalubag loob niya sa asawa. Gandang-ganda nga ako sa tuwing suot mo yung uniform mo. Naalala ko nung bumiting ka sa Springtrap. Nakakainis naman to. Sa kabilang banda ay sobrang saya ng puso ni Guinevere hanggang sa matapos ang araw ng kanilang kasal ni Mavic. Sa kasalukuyan ay nasa isla sila na pag-aari ng kanyang ama. Ang isla kung saan ito na stranded kasama ang mami niya at nagkaroon ng feelings. Ang init na sa balat ng araw, Mav. Mamaya ka naman mag-swimming. Saway niya sa asawa dahil para itong bata kung magtampisaw sa dagat. Mamaya iikot tayo sa rock formation. Mapapagod ka agad eh. Pare siyang may batang kasama sa loob ng 3 araw nila sa isla. 1 linggong honeymoon nila sa isla. Pagkatapos ay may plano silang mga ibang bansa pagkatapos. Pagod na rin naman ako kagabi. Hindi ka naman nagreklamo ah. Sira ulo. Singhal niya pero ramdam ang pag-iinit ang mukha dahil sa pinapakahulugan nito. Magugubat na ako, bahala ka dyan. Humalakak ito at aniwala naman sa mga hiyaw niya. Ayaw ring maiwan. Tumabi ito sa kanya sa duyan kung saan siya nakahiga. I love you, Eva. Mahal din kita kahit ang tigas ng ulo mo, para kang bata. Magkayakap sila sa duyan habang nakatanaw sa kalawakan ng dagat. Pumikit siya at pinakinggan ang tibok ng puso ng asawang mahigpit na nakayakap sa kanya at tunog ng pagkampas ng alon sa dalampasigan. Sa huli, marami man ang naging problema at nagkahiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan. Sa bisig din ng isa't isa nila natagpuan ang sagot, katahimikan at kaligayahan. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!